kaibigan. Alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, "Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay? Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel." Sabi pa ni Jesus sa kanila, "Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat di nila nakikitang nagahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyupon lahat. Sa pintuan po ng langit ay nagulat si San Pedro. May tatlong kaluluwang lalaki ang halos sabay-sabay dumating. Tinanong ni San Pedro yung unang lalaki, "Ano ang naging sanhi ng iyong kamatayan?" Tanong ni Pedro. Sabi ng unang lalaki, "Ganito po kasi nangyari, umuwi ako sa bahay namin. Pagpasok ko sa bahay namin, nakita ko po yung damit ng aking asawa nakakalat po sa sahig. Tapos po nagulat po ako dahil may damit ng lalaki naroroon din sa sahig. Galit na galit po ako dahil napakapangit po ng aking hinala. Hindi ko po gusto ang aking kutob. Sa galit ko po, binuhat ko yung cabinet namin. At ito ay ibinato ko sa labas ng bintana namin. At doon po sinumpong ang aking puso. Hindi po nakayanan ng aking puso. Ako po ay namatay dahil inatake po ako." Ayan. Tinanong naman ni San Pedro, "Ikaw, yung pangalawang lalaki, ano naman ang naging sanhi ng iyong pagkamatay?" Ang sabi ng pangalawang lalaki, "Ako po ay naglalakad lamang pauwi ng bahay namin. Bigla na lamang pong may bumaksak sa aking cabinet. Naging sanhi po ng aking pagkamatay." Ganun ba? Sabi ni San Pedro. Bumaling sa dun sa pangatlo. Ikaw naman, ano ang naging sanhi ng iyong pagkamatay? Ako naman po, nasa loob po ako ng cabinet, bigla na lang pong bumaksak yung cabinet. Namatay po ako. Yung po dahilan ng aking pagkamatay. Ano po ang ibig kong sabihin dito? Lahat tayo mamamatay.
Iba-iba lang ng kadahilanan o sanhi, but nothing can escape death. Ang sabi nga, the moment na isinilang ka sa mundo, bilang na ang araw mo. Iba-iba, pwedeng mamatay tayo dahil kalusugan. Pwede tayong mamatay dahil sa kasalanan ng iba. Pwede tayong mamatay dahil sa sarili nating kasalanan. But definitely, all of us will experience death. Ipagpaumanhin po ninyo, dahil ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa kamatayan na minsan hindi tayo komportable na pag-usapan. Pero tingnan natin naman kasi, meron naman tayong pinaghuhugutan. Yung salita ng Panginoon, yung ebanghelyo sa araw na ito. Yun naman po ang ating pinaghuhugutan ng sinabi ng Panginoon na sino man ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa salita, siya ang magtatamo ng buhay. Ang sabi ng ating ebanghelyo. Kung sino man ang siyang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siya, at sa aking salita ay siyang magtatanggap at magtatamasa ng buhay. Minsan po kasi tayo, nabubuhay tayo araw-araw dahil ang ating hangarin, ang ating target ay yung buhay lang. We want to live our lives the longest possible. Alam nyo, isang maganda pong pamantayan o guideline sa buhay, live your life as if you are preparing for your death. Isa buhay po natin kung ano meron tayo ngayon na mayroong pagsaalang-alang na darating at darating ang kamatayan natin. Kasi minsan nakala na nabubuhay tayo parang as if we will live forever. Yung talagang ubus biyaya. No? Na parang lahat hindi tayo mamamatay. Ang maganda po na pamantayan o guideline sa buhay na magbibigay sa atin ng kapayapaan ng ating kalooban at direksyon sa ating buhay, tutulong sa atin para malaman natin kung ano ang dapat nating piliin sa buhay na ito sa harap ng maraming pagpipilian, yun bang realidad, katotohanan na dapat ikaw maghanda sa iyong kamatayan. Paghandaan mo ang iyong kamatayan. Lahat tayo gustong mapunta ng langit, pero ayaw naman nating maghanda sa kamatayan natin. If we want heaven, prepare for your death. Yun lang po yun. You cannot reach heaven if you are just nagugumon tayo, nalulunod tayo sa kung ano ang pwedeng ibigay at kung ano yung makamta natin sa buhay sa ibabaw ng lupa. Hindi po yon. Ang pinakamaganda pong paraan para makamta natin ang ating hinahangad na langit kasama ang Diyos sa kanyang kaharian, paghandaan mo yung kamatayan mo. Alam po ninyo, ako po ay for the longest time, before when I was younger, ay talagang I live my life as if I will live forever. No? Ako po ay bunso sa 6 na magkakapatid. Ako po ay nabigyan ng masayang pamilya. Ang dami ko pong magagandang oportunidad na binigay sa akin ng aking mga magulang, magandang eskwelahan, magandang edukasyon, mapayapa at masayang pamilya. I received so much in life. Kaya ako parang I was enjoying life. I was enjoying all the things that life can offer. Masaya ako. Marahil yung iba sa inyo ganoon. Marami sa atin ganoon. We're so blessed. No? Hindi man perfect, pero masasabi natin, ako ay biniyayaan talaga ng Panginoon. But something happened sa akin. May nangyari po sa buhay ko. Dahil yung una kong kuya, namatay. Nung namatay ang kuya ko, ako po ang nagdala ng barong niya
pumasok ako doon sa lugar, doon sa kung saan ine-embalsa mo ang katawan ng tao. And for the first time, nakakita ako ng isang katawan na ine-embalsa mo. At sino iyon? Kuya ko pa. Kuya na iniidolo ko. Hindi ko akalain. Ganun pala yon. Siya na buhay sa akin. Siya na aking tinitingala. Biglang, in a snap of a finger, things can just stop. Napagtanto ko sa buhay ko, ganun pala yon. Kahit ano pa meron ako, pero sa susunod na sandali, pwedeng maging kagaya ako ng kuya ko. Second, namatay naman yung isa ko pong kuya. At this time, ako ang naghatid sa kanya sa oven, sa crematorium. Bago ilagay sa loob ng oven, binless ko siya. At habang ito'y pinapasok, sabi ko sa sarili ko, idol ko to eh. Ganon-ganon na lamang ba yun? Parang wala na. Alam mo yung buhay na buhay, punong-puno ng buhay. Biglang wala na siyang imek, nakahubad siya, pinapasok na sa oven, susunugin siya. And then after those two death, I realized, mayroon pang higit sa buhay sa mundong ito. Meron pang higit sa karangyaan sa mundong ito. Mayroon pang higit sa kasiyahan, sa tawa, sa buhay na ito. There is more kung ano ang ating hinahangad. Ang dami nating pangarap, ang dami nating hinahangad. Hindi ko sinasabing itigil nyo, mangarap pa rin kayo. Hangarin nyo pa rin. Kumbaga, be your best, aim high, but do not forget to prepare for your death. Because sa bandang huli po, lahat ng meron tayo, mawawala rin yan. Sabi ko nga, piliin mo ng mawalan dahil sa katapatan kaysa magkaroon sa masamang paraan. Dahil hindi madadaig ng tawa at karangyaan ang malinis at payapang kalooban. Paano natin pinadadaan ang araw-araw sa buhay natin? Paano natin isinasabuhay kung ano meron tayo? Yung totoo, naghahanda ka ba talaga sa kamatayan mo? O pinapaniwala mo sa sarili mo, forever ka dito sa lupa? Sa misang ito, inaanyayahan ko po kayong lahat. Kausapin niyo ang sarili ninyo. Iharap niyo sa Panginoon ang inyong sarili. At pilit niyo pong pagkaisipin ang sagot sa tanong na, papaano ko hinahanda ang sarili ko sa huling sandali ng aking buhay? Tandaan po natin ang sinabi ng Panginoon na sino mang mawawala ng buhay alang-alang sa akin at sa aking salita ang siyang magtatamasa nito. Amen.